Sa paglipas ng panahon, ginugol ni Eptel ang halos lahat ng kanyang araw sa pag-aaral at pagsasaliksik ng lahat ng kanyang makakaya. Sa kanyang pagsasaliksik, natuklasan niya na ang mundong kanyang ginagalawan ay ang mismong mundo mula sa kanyang nakaraang buhay. Ang tanging kaibahan lamang ay mahigit 400 taon na ang lumipas mula noon. Kinabukasan, dumating sa bahay ang nakatatandang kapatid ni Eptel na si Frasier. Nagdala siya ng pera para makatulong sa pang-araw-araw na gastusin ng pamilya at mga gamit sa bahay. Pagkatapos nito, napansin ni Frasier si Eptel na tahimik na nakaupo at may hawak na mahusay na aklat ng mahika. Namangha siya na ang isang batang ito ay kayang magbasa at umintindi ng isang napaka-advanced na aklat. Sumagot lamang si Eptel na nasisiyahan siya sa pagbabasa ng mga aklat na tulad nito dahil nakikita niyang lubhang kawili-wili ang mga ito. Napangiti si Frasier nang marinig iyon. Nangako siya na sa susunod na pagbisita niya ay magdadala siya kay Eptel ng mas maraming aklat bilang regalo. Tunay na humanga si Frasier sa pagmamahal ni Eptel sa pag-aaral. Sinabi niya na kung makikita ito ng kanilang ama, tiyak na magiging proud siya. Ang marinig ang mga salitang iyon ay nagpa-curious kay Eptel. Tinanong niya kung kailan niya sa wakas magkakaroon ng pagkakataong makilala ang kanyang ama. Sa kasamaang palad, ipinaliwanag ni Frasier na ang kanilang ama ay labis na abala at bihirang magkaroon ng libreng oras. Sa katunayan, mula nang ipanganak si Eptel sa mundong ito, hindi pa niya nakikita ang kanyang ama kahit minsan. Ang kanyang ama ay si Duke Orcott, isa sa pinakamahalagang tao sa kaharian ng Azul at isang lubos na iginagalang na figure sa larangan ng mahika. Lingid sa kaalaman ng lahat, si Duke Orcott ay direktang inapo ni Eptel mula sa kanyang nakaraang buhay noong siya ay kilala bilang emperador ng Kidlat. Dahil doon, palaging mausisa si Eptel kung anong uri ng tao ang kanyang inapo. Nakalulungkot, ang ina ni Eptel ay ipinanganak na walang anumang kakayahang mahika. Dahil doon, minamaliit siya ng pangunahing asawa ni Duke Orcott at ng iba pa niyang mga kabit mula pa sa simula. Itinuring pa nga nila si Eptel na isang pagkakamali dahil ipinanganak din siyang walang anumang magical affinity. Silang dalawa ay tinetroto ng masama kaya't kalaunan ay pinalaya sila at napilitang manirahan sa isang liblib na lugar na malayo sa iba pang miyembro ng pamilya. Bilang resulta, hindi man lang kinikilala ni Duke Orcott at ng iba pa niyang mga asawa si Eptel bilang bahagi ng pamilya. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit hindi siya pinayagang makilala ang sarili niyang ama. Gayunpaman, si Frasier ang pangalawang anak na ipinanganak sa pangunahing asawa ni Duke Orcott. Matapos malaman ng hindi patas na pagtrato na natanggap ni Eptel at ng kanyang ina, naawa siya sa kanila at nagpas siyang tumulong sa pag-aalaga sa kanila tuwing makakaya niya. Sa kabila ng lahat ng nangyayari sa paligid niya, sa totoo lang ay wala masyadong pakialam si Eptel sa mga problema ng kanyang pamilya. Hanggat may pagkakataon siyang mag-aral muli ng mahika, kontento na siya. Maya-maya, naupo ang pamilya upang uminom ng tsaa. Habang nag-uusap sila, tinanong ni Frasier si Eptel kung ano ang gusto niyang gawin sa hinaharap pagkatapos gumugol ng maraming oras sa pag-aaral. Walang pag-aalinlangan, tuwang-tuwa si Eptel na sa sandaling siya ay sapat na ang edad, plano niyang mag-enroll sa Magic Academy at ilaan ang kanyang sarili sa pag-aaral ng mahika. Gayunpaman, bago pa siya matapos magsalita, mabilis na tinakto ng kanyang ina ang kanyang bibig. Ipinaalala niya kay Frasier na si Eptel ay ipinanganak na katulad niya at walang anumang kakayahan sa mahika. Dahil doon, naniniwala siyang malamang na mag-aaral ito ng swordsmanship o marahil ay mag-enroll sa paaralan ng militar kapag siya ay tumanda. Natuwa si Frasier matapos marinig ang mungkahing iyon. Ipinaalala niya sa ina ni Eptel na siya mismo ay nagtapos sa pinakamataas na pwesto sa kanyang klase sa paaralang militar, kaya naniniwala siyang ang landas na iyon ay maaari pa ring humantong sa isang magandang kinabukasan para kay Eptel. Inamin ni Frasier na pinili niya ang paaralang militar dahil gusto niyang magrebelde laban sa paglaki sa isang pamilyang sikat sa mahika. Gayunpaman, sa pagbabalik tanaw ngayon, naniniwala siyang tama ang desisyon niya. Dahil marami siyang libreng oras sa araw na iyon, nagpasya si Frasier na turuan si Eptel ng mga pangunahing kaalaman sa swordsmanship. Ginugol nilang dalawa ang pagsasanay sa hapon, at matiyagang ipinakita ni Frasier sa kanya ang mga tamang pamamaraan. Habang nagsasanay, may naalala si Eptel mula sa kanyang nakaraang buhay. Palagi siyang tinuturuan ni Frasier ng pangunahing edukasyon at agham militar at palagi niya itong hinihikayat na pumasok sa paaralang militar sa halip na mag-aral ng mahika. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagsasanay, sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob si Eptel na magsalita. Sinabi niya kay Frasier na gusto talaga niyang pumasok sa akademya ng mahika. Lumuhad si Frasier upang makausap niya si Eptel ng harapan. Malumanay niyang ipinaalala sa kanya na ipinanganak siyang walang anumang mahiwagang kakayahan. Sinabi ni Eptel na alam na niya iyon. Gayunpaman, itinuro rin niya na kaya pa rin niyang gumamit ng mahika at mayroon pa rin siyang mana. Sa kaibuturan, naniniwala si Eptel na kung makakapag-aral siya sa Akademya ng Mahika, maaari niyang matuklasan ang sikreto sa paglampas sa mga limitasyong matagal nang pumipigil sa kanya. Matapos makinig sa taos-pusong kahilingan ni Eptel, dahan-daang tumayo si Frasier at inalok siya. Sinabi niyang malapit na siyang gumamit ng isang spell. Kung matagumpay na makopya ni Eptel ang spell sa anumang paraan,
personal siyang irerekomenda ni Fraser para makapasok sa Akademya ng Mahika. Sa totoo lang, inaasahan ni Fraser na mabibigo si Eptel. Naniniwala siya na kapag nakita ni Eptel ang pagkakaiba sa pagitan niya at ng mga totoong salamangkero, sa wakas ay mauunawaan niya ang mga limitasyon ng kanyang sariling mga kakayahan. Mahinahong binigkas ni Fraser ang isang mahiwagang incantation bago gumamit ng isang level 2 windcutter spell. Lumipad ang talim ng hangin pasulong at malinis na hiniwa ang isang kalapit na puno, na tumba ito. Pinagmasdan ni Eptel ang spell at nagulat sa kung gaano ito kasimple. Walang pag-aalinlangan, muling ginawa niya ang eksaktong parehong spell. Hindi lang niya ito ginaya ng perpekto, kundi pinapalakas din niya ito sa antas ng isang level 4 spell. Ang napakalaking talim ng hangin ay humahampas sa lugar at sumira ng ilang puno sa isang atake lang. Nakatayo roon si Fraser na walang katiyakan. Hindi niya maintindihan kung paano nagawa ni Eptel, isang taong sinasabing walang kakayahang magical, na gumamit ng ganito kalakas na spell. Walang balak si Eptel na ibunyag ang katotohanan. Hindi niya maipaliwanag na ang lahat ng kanyang kaalaman at karanasan sa mahika ay nagmula sa mga alaala ng kanyang nakaraang buhay sa pamamagitan ng reinkarnasyon. Sinabi lang ni Eptel na hindi siya sigurado kung paano niya nagagamit ang mahika ng ganito. Sa pagkakaalam niya, kaya niya itong gawin ng natural at wala siyang tunay na paliwanag kung bakit. Pagkatapos ay casual niyang idinagdag na kaya pa nga niyang gumamit ng mahika hanggang sa level 10. Nang marinig yun ni Fraser, labis siyang nagulat kaya agad siyang nahimatay. Hanggang ngayon, hindi pa naipapakita ni Eptel ang kanyang mahika kahit kanino. Gayunpaman, matapos makita ang reaksyon ni Fraser, napagtanto niya na may kakaiba sa kasalukuyang panahon ng mahika. Ang kanyang mga iniisip ay bumalik sa araw na natalo niya ang dragon gamit ang isang lightning spell. Hindi makapaniwala ang mga kabalyerong nakasaksi sa kanilang nakita. Sa halip na isipin na isa lamang itong makapangyarihang mahika, inakala nilang isa itong himala na ipinadala ng Diyos. Habang wala pa ring malay si Fraser sa kama, ginugol ni Eptel ang mga sumunod na oras sa pag-iisip tungkol sa lahat ng kanyang natutunan tungkol sa nakalipas na 400 taon. Matapos pagsamasamahin ang lahat, nakarating siya sa isang malinaw na conclusion. Ang pangkalahatang antas ng mahika ay lubhang bumaba mula noong kanyang nakaraang buhay. Napagtanto rin niya na ang pagkakas ng spell ng walang pag-awit ng isang incantation ay naging napakabihirang sa panahong ito. Ito ang dahilan kung bakit labis na nagulat si Fraser matapos niyang mapanood siyang mag-cast ng walang kahirap-hirap. Mula sa sandaling iyon, nagpasya si Eptel na ang pagtatago ng kanyang tunay na kakayahan ang pinakaligtas na pagpipilian. Kalaunan, nagising si Fraser. Kahit na iminulat niya ang kanyang mga mata, labis pa rin siyang nabibigatan kung gaano kadaling nagawa ni Eptel na i-cast ang spell na iyon. Sinusubukang maiwasan ang anumang gulo, mahinahong sinabihan siya ni Eptel na mag-relax. Iginiit niya na ang lahat ng naaalala ni Fraser ay isang kakaibang panaginip lamang. Sa gulat ni Eptel, talagang pinaniwalaan ni Fraser ang kwento. Dahil doon, nagawa ni Eptel na ipagpatuloy ang pagsasanay ng palihim ng walang sinumang naghihinala. Para mapasaya si Fraser, nagkunwari rin si Eptel na tinanggap na niya ang ideya ng pagpasok sa paaralang militar sa halip na sa Akademya ng Mahika. Bilang bahagi ng kanyang pagsasanay, patuloy siyang tinuturuan ni Fraser ng swordsmanship. Habang nagsasanay, paulit-ulit na natatalo si Eptel. Gayunpaman, ang bawat pagkatalo ay lalo lamang nag-uudyok sa kanya na mas magsumikap pa. Sa halip na panghinaan ng loob, ginagamit niya ang bawat pagkatalo bilang isa pang dahilan upang maging mas malakas. Pagdating niya sa edad na 10, ang husay ni Eptel sa swordsmanship ay bumuti ng husto. Madali niyang naputol ang isang malaking troso sa isang iglap lamang, na nagpapakita kung gaano siya kalakas. Habang patuloy na umuunlad ang kanyang mga kasanayan, nagsimulang isipin ni Eptel na ang pagiging pinakamalakas na magic swordsman sa mundo ay hindi naman masamang layunin. Sa puntong ito, 3 beses na nagtuturo si Fraser ng swordsmanship kay Eptel bawat linggo. Gayunpaman, sa partikular na araw na ito, napagpasyahan ni Fraser na oras na para bigyan si Eptel ng isang espesyal na aralin. Ipinakilala ni Fraser si Eptel sa isang malaki at maskuladong lalaki na nagngangalang Moria, na dating commander ng kaharian ng mga kabalyero ng Azul. Hindi nag-aksaya ng oras, agad na hinamon ni Moria si Eptel sa isang tunggalian. Sinabihan niya itong huwag magpigil at umatake gamit ang lahat ng mayroon siya. Habang mahinahong naglalakad si Moria patungo sa gitna ng training ground, nahirapan si Eptel na gumawa ng unang hakbang. Nakakatakot ang nakapangingibabaw na aura ni Moria kaya't sandaling natigilan siya. Nang makitang nag-aalangan si Eptel, inakala ni Moria na isa lamang siyang mahinang bata. Sinugod niya ito ng diretso, umaasang matatapos ang laban sa isang pag-atake lamang. Sa huling posibleng segundo, umiwas si Eptel, gamit ang physical enhancement magic upang palakasin ang kanyang katawan. Mabilis siyang gumanti ng ilang malilinas na atake, na ikinagulat ni Moria. Habang nagpapatuloy ang tunggalian, napagtanto ni Moria na mas may talento si Eptel kaysa sa inaasahan niya. Agad niyang naiintindihan kung bakit ganoon kataas ang tingin sa kanya ni Fraser.
Sumang-ayon si Fraser at ipinaliwanag na kahit walang mahiwagang kakayahan si Eptel, napakadali niyang makontrol ang mana na dumadaloy sa kanyang katawan. Nagpatuloy ang labanan, ngunit unti-unti, sinimulan ni Moria na itulak si Eptel sa depensa. Nang mapagtanto niyang now-overwhelm na siya, nagpasya si Eptel na gamitin ang isang teknik na natutunan niya sa isa sa kanyang mga nakaraang buhay. Naabutan niya si Moria na wala sa bantay, inihagis ito sa kanyang balikat, at diretsyong inihampas sa lupa. Dahil doon, nanalo si Eptel sa tunggalian. Tinanggap ni Moria ang kanyang pagkatalo ng walang reklamo. Tumawa siya, tinapik si Eptel sa ulo, at sinabing matagumpay niyang naipasa ang pagsusulit. Pagkatapos ay lumapit si Fraser at isiniwalat ang katotohanan. Ipinaliwanag niya na si Moria ang talagang punong guro ng Azul Military Science Academy. Dahil humanga si Moria sa pagganap ni Eptel, opisyal na siyang nakapasa sa pagsusulit sa pasukan at ngayon ay may garantisadong lugar na sa akademya. Nahuli si Eptel nang walang bantay. Napakabilis ng lahat ng pangyayari kaya nagsimula siyang magtaka kung paano umabot ang mga bagay sa puntong ito. Pagkalipas ng ilang taon, nagsimula ang isang malakas na ulan. Habang ang lahat ay nananatili sa loob upang maiwasan ang ulan, napansin nila si Eptel sa labas at inakala na lamang na ipinagpapatuloy niya ang kanyang pagsasanay sa swordsmanship. Sa katotohanan, si Eptel ay pumasok sa kailaliman ng kagubatan upang palihim na magsanay ng kanyang level 10 magic. Nagpakawala siya ng isang napakalaking spell ng kidlat na tumama sa lupa ng may di kapanipaniwalang lakas. Napakalakas ng pagsabog kaya napagkamala ni Fraser na natural na tama ng kidlat ito at agad na sumugod sa kagubatan upang matiyak na ligtas si Eptel. Matapos makumpirma na walang nangyari sa kanya, ipinaalala ni Fraser kay Eptel na siya ay 14 na taong gulang na ngayon. Ibig sabihin, kapag siya ay 15 taong gulang na, opisyal na siyang magsisimulang pumasok sa Military Science Academy. Ang problema ay walang pagnanais si Eptel na pumunta doon. Alam niyang mas magiging mahirap ang buhay sa akademya dahil wala pa rin siyang kakayahang magical. Sa halip, plano niyang umalis ng bahay sa oras na siya ay 15 taong gulang at maglakbay ng mag-isa upang habulin ang kanyang pangarap na mag-enroll sa Magic Academy. Di nagtagal, natanggap ng ina ni Eptel ang balita na gusto siyang makita ng kanyang ama. Tuwang-tuwa siya, niyakap siya nito. Sa paniniwalang ito ang magbibigay kay Eptel ng pagkakataong makilala ang kanyang ama sa unang pagkakataon. Gayunpaman, hindi na nasasabik si Eptel sa ideyang iyon. Matapos siyang hindi pansinin sa buong buhay niya, wala siyang nakikitang dahilan para magkaroon ng relasyon sa isang taong hindi kailanman kumilala sa kanya. Gayunpaman, nagbago ang isip niya nang makita kung gaano kasaya ang kanyang ina at si Fraser. Sa halip na tumakas, nagpasya siyang ituloy ang pag-aaral sa paaralang militar. Kinabukasan, nakatanggap si Eptel ng isang espesyal na imbitasyon at naglakbay patungo sa mansyon ng kanyang ama. Sa kabila ng lahat ng nangyari, medyo nasasabik pa rin siyang makilala ang lalaking inapuri niya mula sa kanyang nakaraang buhay. Sa kasamaang palad, ang pagkikita ay naging kabaligtaran ng kanyang inaasahan. Sa sandaling magkaharap sila, minamaliit ni Duke Orcott si Eptel at agad na tinawag siyang isang kahihiyan dahil lamang sa ipinanganak siyang walang anumang mahiwagang kakayahan. Nang marinig ang mga salitang iyon, mabilis na napagpasyahan ni Eptel na ang kanyang ama ay walang iba kundi isang walang pusong hangal. Pagkatapos ay binanggit ng Duke na alam na niya na nakatanggap si Eptel ng isang espesyal na imbitasyon sa Akademya ng Agham Militar. Sa una, inakala ni Eptel na ipinagmamalaki siya ng kanyang ama. Gayunpaman, mabilis na naging malinaw ang tunay na dahilan ng Duke. Sinabi niya na masaya lang siya dahil hindi na mabubuhay si Eptel at ang kanyang ina sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Dahil si Eptel ay papasok na ngayon sa akademya, hindi na niya kakailanganin na gumastos pa para suportahan sila. Mula ngayon, kailangan na nilang alagaan ang kanilang mga sarili. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Eptel na inimbitahan lamang sila ng Duke sa mansyon upang insultuhan sila sa huling pagkakataon. Bago umalis, inutusan ng Duke ang isa sa kanyang mga anak, isang lalaking nagngangalang Joaquim, na labanan si Eptel at alamin kung talagang kaya nitong mabuhay sa akademya ng Agham Militar. Sa sandaling marinig ni Joaquim ang utos, isang malawak at nakakabahalang ngiti ang lumawak sa kanyang mukha.